Hi, ako si Emma Averion. Pangalawang anak ko na. Yung una ay 8 years ago. Tapos, ito, ngayon ulit. So, parang first time ko ulit. Actually, sa totoo lang, parang first time ko ulit maging nanay. Kasi parang hindi ko na alam. Parang hindi ko na alam magpalete. Ulit, alam mo yun, parang first time ko ulit. Experience, fulfilling siya. Kasi, parang kaya mo pala magbuhay ng bata. Naiiyak ako. Hindi, parang, ano ba yan? Parang nakakatuwa lang na kaya mo pala bumuhay ng isa pang tao. Kaya sa tawanan. Ayun, parang kaya mo bumuhay ng isa pang tao nang galing lang sa'yo yung pagkain. So, ayaw mo umiyak, nakakaiyak. Okay lang yung breastfeed sa inyo si baby. Ngayon, parang hindi pa masyadong malakas yung gatas ko, pero nung experience ko kay Iya, sa panganay ko, ano siya, ano ba? Sa step. May harapan po ba kayo magpadede? Nung una po kasi parang pressure ng una na walang lumalabas, na gatas. Pero parang eventually, lalabas pala siya. Huwag ka lang pressure. Ano po ginawa? Hindi lumalabas yun. Pinagluto lang ako ni Mami ng halaan. ng masabaw na pagkain. Parang feeling ko pag mas napipressure ka, walang lalabas na gatas. So, na-pressure kasi ako nung before sa mga nurses na, sige Mami, kaya mo yan, may lalabas yan. Eh, first time ko nga. Tapos, syempre hindi pa masyadong protruding yung nipples ko. So, challenge siya talaga. Tapos pag uwi ko naman sa bahay, after 3 days, pusa na siya, tumutulo na yung gatas. So, feeling ko patience lang. Tapos, huwag ako ma-pressure. Kasi, ano naman siya, parang nature siya ng body mo na may lalabas na gatas. Basta lang latch lang ng latch. So, ayun, yung baby, dapat lang laging nagla-latch sa'yo. Kasi parang may science naman yung body na automatic siyang nag-produce ng milk. Basta may nararamdaman siyang demand. Tapos challenges, feeling ko kapag sobrang yung masakit na. Yung sobrang madalas na po kasi siyang dumidede. Masakit na yung nipples mo. Ang ginagawa ko nun is, yung breast milk ko lang din ang pinang-hihil ko dun sa sugat. Naman talaga. Yun lang naman. Galing. Galing po. Thumbs up. Galing po. Ay, may tutulong po ng mga sinabi niyo sa mga bagong magulang na hindi pa Say hello to the camera. Kailangan formal na formal. Okay. So, una pong tanong ay madilim. Yun ang unang tanong. Against the mic. Sarang ko. Ayan. Okay na po ito. Ayan. Ito na lang po kayo. Sa amin siguro. Ayan. Kita si baby. Kita ko. Kita po yung dalawa. Ayan. Hi. My name is Rubian de la Cruz and I am experienced mom. Experienced? Ako, experience. Uh, Kahit Tagalog po, wala po. meron akong 6 na anak at pitong anak. Anim at 7. They are twins. At sa 7 kong naging anak, lahat sila nag-breastfeed ako. Ang pinakamatagal ay 4 years. Kaya nga sa breastfeeding, mga parang i-disregard mo na kung ano yung magiging itsura mo. Gusto na ma-benefits mo yung mga anak mo. Galing. As a first-time mom, mixed emotion. Hindi mo alam kung ano gagawin mo since teenager age ka nung that time. Ilang taon po kayo naman? I think it's 19. Okay. So, parang hindi mo alam kung ano gagawin mo, paano magpadede ang gagawin mo. So,
nare-recall ko lang yung mga Experience natin. experience ko dati. Oo. Tapos ayun, ano mga dapat bawal kainin or inumin pag mga breastfeeding mom, lalo na sa mga medicines. Pag humihina po yung gatas niya, anong ginagawa niya? Pag humihina po siya, since sabi nga po ng mga tatanda, wala naman po kami as a first time mom noong that time, sabi ng mga matatanda, dapat uminom ka ng kumain ka ng mga green foods, like yan. Tapos, mga sabaw-sabaw, para daw lumakas lalo yung gatas. Yun lang naman po. Hindi po kayo nahirapan na magpadede nung first time niyo? Actually, very blessed po ako sa gatas ko. Kasi since first time mom, hindi ako nahirapan na bigain yung gatas ko. Talagang naturally, marami na siya. Hindi ako parang 24 hours na nag-antay bago lumabas yung gatas. Hindi na. Ano pong advice niyo sa mga yun nahihirapan magpa-padede mo, magkaroon ng gatas? Kain lang ng mga grainy foods, sabaw, tapos kung kaya ng meds na malunggay capsule, hindi na po uminom ng gano'n. Bagong first time mom, sobrang nangangapa ka sa lahat, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Tama ba itong ginagawa ko? Ano ba yung ano ko? Yung hindi mo alam kung ano yung tamang gawin as a first time. Sa ngayon, as a well-experienced mom, alam mo na kung ano yung mga dapat na gawin sa mga anak mo. Ayun po. So, veterano na ma'am. Graduate na. Pero ngayon parang first time mom kasi dalawa na po sila. Ayun nga. Dalawa silang aalagaan. So, hindi ko alam kung paano. Twins, ano? Opo. Sige po, mami. Yun lang po. Maraming salamat po sa time nyo. Dahil at least na-share nyo po yung experience nyo para sa mga baguhan, sa mga mothers, or kahit sa mga experienced mothers na. Diba? Yung journey ng pagiging magulang, yun, masaya, malungkot. Sabi niyo, mixed emotions ng una. So, pero kaya naman. Wala namang problema. Basta tamang sustansya lang ay bibigyan natin. Kasi ang mga sinay po talaga ang nire-recommend ay breastfeeding. So, fanatiko kami sa mga breastfeed. Nagko-conduct po kami ng mga seminar. Kaya sa August 30 po nga, in-invite namin kayo. That's on a Friday po, alas 2 ng hapon. Sa 6th floor namin. Kasi may mga doctors po doon. Tapos mga same mothers din po nyo. Kasi lahat po ng 25 na nanganak dito, nandun po doon. So pwede kayong mag-share ng mga experience nyo sa mga bagong magulang. Lalong-lalo na sa mga bagong magulang. So, para emotional support, comfort na rin sila at mabigyan sila ng konting advice sa magiging journey nila bilang bagong magulang. So maraming salamat po, mami. At hopefully, pagka nanalo kayo ng first prize na sa inyo, pero lahat naman po mayroong prize. May money at saka may basket. Plus, yung re-receive na po sa seminar. Sige po, mami. Salamat. And good luck po sa new twin babies. Si Mimi and Yanabine, first mother po, bilang naging sa first baby po, hindi po madali na narapan po ako ng magkaroon ng baby, pero nung makita ko po siya, sumakit na masaya, nakakawala ng stress, kahit na problema, tanggap na po this baby, para po makakalibigay lahat ng sustansya na nagagaling sa ina. Kailangan din po natin kumain ng mga sustansya pagkain, butas, gulay, at para din po sa maging healthy ang pangangatawan ni baby na magagaling sa ating bilang sa ina. Bagong gina po kayo, no? First born po niya.
ano po ang expectation nyo, ini-expect nyo pagka magpapa-breastfeed kayo o magpapa-dede? O sa tingin nyo? Magiging healthy siya sa ano nyo, nagatas nyo. Opo, kasi po, dinig sa ina po, kailangan din po ng ina na kumain po ng mga sustansyang pagkain. Opo. Alam niyo po ba yung mga sustansyang pagkain? Po, mga gulay po, tas Ano pong mga gulay yun? Yung para madagdagan po yung lalo gatas niyo. yung malunggay. Alam na lang pala ni Mami. Lalo Kasi po dito yun. po sa Sinai, meron kaming seminar. So, sineseminar po ang mga nanay sa August 30, Biyernes. Meron po kaming seminar sa taas, sa 6th floor. Pa-attend namin doon para malaman niyo pa po kung ano yung mga benepisyo ng breastfeeding. So, meron na naman pong giveaway na ibibigay po sa inyo doon. Para kay baby at saka para kay mama. Okay. So, attend po kayo doon sa August 30. Tapos, kapag ka may kilala po rin po kayo na katulad nyo, or manganganak pa lang, kahit hindi sa Sinai, kahit hindi sa Sinai ng anak, or manganganak pa lang, or buntis, or expecting mothers, pwede nyo ho imbitahan na sumama ho sa inyo doon. Pero 25 lang po ang available na slot. Kasi yung 25 para po sa Sinai ng mga nanak, yung 25 para naman sa mga nasa labas. So, may giveaway rin po sa kanila doon. Po, marami pong salamat sa pag-share niyo po ng experience ko, no? Thank you very At much. makatulong din po sa mga baguhang nanay katulad niyo. Sige po, Mami. Salamat po marami.